Mabilis na lumipas ang kalahating buwan ng paglalakbay ni Qin Yan hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyong lungsod na kung tawagin ay Jianghuang City. Isa ito sa tinaguriang Three Great Ancient Cities at tanyag sa buong Lower District bilang Treasure City. Hindi nakapagtatakang nagtitipon dito ang napakaraming makapangyarihang cultivator at malalaking puwersa mula sa iba't ibang panig ng Lower District upang maghanap at makipagpalitan ng mahahalagang kayamanan. Sa sobrang pananabik ni Princess Miao Miao na makita ang mga ipinagmamalaking kayamanan ng lungsod ay agad siyang naunang nagtungo sa entrada. Pagdating sa gate ay sinalubong sila ng isang gwardyang napakataas maningil ng bayad para lamang makapasok. Sumunod naman agad sina Qin Yan at Long Ho at bahagya silang nagulat ng mapansing nagtataglay ang gwardya ng Martial Emperor Realm na cultivation na isang antas na halos maihahambing na sa mga elder ng Mystic Spirit Sect. Ayaw munang gumawa ng anumang gulo ni Qin Yan kaya inilabas na lamang niya ang kanyang arcane stones at nagpas siyang sumunod sa patakaran ng lungsod. Lumapit siya sa gwardya at iniabot ang siyam na arcane stones bilang bayad para sa kanilang tatlo. Masayang tinanggap iyon ng gwardya bago sila pinaalalahanan tungkol sa mahahalagang patakaran sa loob ng Jianghuang City. Mahigpit na ipinagbabawal ang basta-bastang pagpapakawalan ng aura at paggawa ng kaguluhan pati na rin ang paglipad sa loob ng lungsod. Sino man daw ang lumabag ay agad na patatalsikin palabas. Pagkatapos marinig ang mga patakaran ay nagpatuloy na silang tatlo at agad na bumungad sa kanila ang napakaraming cultivator na abala sa pagbebenta at pakikipagpalitan ng iba't ibang uri ng kayamanan. Habang sinusuri nila ang paligid ay may isang binatang lumapit at nagpakilalang si Hui na isang lokal na tagagabay. Inalok niya ang tatlo ng kanyang serbisyo kapalit ng isang arcane stone at nangakong gagabayan sila sa buong araw dahil kabisado niya ang halos lahat ng pasikot-sikot at mahahalagang lugar sa lungsod. At dahil unang pagkakataon ni Qin Yan sa Jianghuang City ay tinanggap niya ang alok upang mas mabilis nilang maunawaan ang mga kalakaran doon. Bilang panimula ay tinanong sila ni Hui kung ano ang pangunahing pakay nila sa lungsod. Ipinaliwanag niyang maaari silang makipag-trade ng mga kayamanan at dumalo sa Ancient Dragon Auction o di kaya'y makilahok sa nalalapit na Sacred Area Selection. Kung interesado naman daw sila sa Ancient Dragon Auction ay kailangan pa nilang maghintay ng 5 araw dahil iyon ang itinakdang petsa ng Trading Alliance. Sa sandaling marinig ni Princess Miao Miao ang tungkol sa Ancient Dragon Auction ay agad siyang naging interesado. Maging si Qin Yan ay naakit din sa ideyang makadalo roon dahil sa kanyang makapangyarihang mga mata na maaaring makatulong sa paghahanap ng mahahalagang bagay. Gayunpaman naalala niyang dati na siyang pinagbawalan ng Trading Alliance na pumasok sa kanilang mga pasilidad dahil sa utos ng Saintes. Pero para sa kanya ay hindi sapat ang pagbabawal na iyon upang tuluyan siyang umatras sa kanyang balak. Habang pinag-iisipan nila kung paano makikilahok sa auction ay biglang may isang talisman na mabilis na bumagsak mula sa itaas niya at dumiretso sa kanilang lokasyon. Masyado itong mabilis upang maiwasan ni Qin Yan kaya sa isang iglap ay pumasok ito sa kanyang noo bago pa niya maunawaan ang nangyayari. Kasunod nito ay unti-unting lumitaw sa kanyang noo ang tatlong may itim na marka. Nang makita naman iyon ni Hui ay bigla itong napatigil at napasigaw sa matinding pagkabigla. Halos kaagad niyang binawi ang naunang alok at sinabing hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang pagiging tagagabay nila Qin Yan sa lungsod. Nagtaka si Qin Yan sa biglaang pagbabago ng kilos nito kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng mga markang lumitaw sa kanyang noo lalo na't maging ang kaliwang mata ng Divine Battle Spirit ay hindi kayang burahin ang mga iyon. Kinakabahang ipinaliwanag ni Hui na isa iyong curse mark na nagmula mismo sa Trading Alliance. Ang sino man daw na nagtataglay nito ay itinuturing na persona non grata sa lahat ng negosyo at kaganapan na pinangangasiwaan ng Trading Alliance. Karaniwan daw na binibigyan nito ang mga taong sangkot sa pagnanakaw, pandaraya, pagpapanggap, o iba pang mabibigat na paglabag laban sa organisasyon. Idinagdag pa niyang ang 3 black marks na nasa noo ni Qin Yan ay ikatlo lamang sa pinakamataas na antas ng curse mark dahil mayroon pang 4 at 5 black marks na nakalaan para sa mas matitinding kaso. Habang patuloy na nagtatanong si Qin Yan tungkol sa kakaibang markang natanggap niya ay hindi niya napansing unti-unti nang tumahimik ang paligid. Isa-isang ibinaling ng mga cultivator ang kanilang mga tingin sa kanya at nang makita ng mga ito ang tatlong itim na marka sa kanyang noo ay mabilis silang lumayo.
Sa loob lamang ng ilang sandali ay tila naging isang kinatatakutang nilalang si Qin Yan sa paningin ng lahat kahit wala pa siyang ginagawang anumang masama. Napagtanto naman agad ni Qin Yan na malabo na silang makakuha pa ng ibang tagagabay sa buong lungsod dahil sa curse mark na nasa kanyang noo, kaya naman inalok niya si Si Hui ng mas malaking gantimpala kung mananatili ito sa kanila kahit isang araw lamang. Hindi naman tumanggi si Hui sa alok, subalit ipinaliwanag niyang kahit samahan niya sila ay kakaunti pa rin ang maaari nilang gawin sa lungsod dahil halos lahat ng malalaking kaganapan doon ay pinangangasiwaan ng Trading Alliance. Dagdag pa niya na bukod daw sa Ancient Dragon Auction ay hindi rin maaaring makilahok si Qin Yan sa 2 Sacred Area Selection na gaganapin sa lungsod. Nang marinig yun ni na Princess Miao Miao at Long Ho ay galit na galit nilang sinumpa ang Trading Alliance. Inutusan pa ng prinsesa si Si Hui na dalhin sila sa kinaroroonan ng Trading Alliance dahil lilimisin nila ang lahat ng kayamanan doon at wala silang aititirang kahit isa. Labis namang natakot si Si Hui sa maaaring mangyari kaya mabilis niyang binalaan ang dalawa na huwag subukang gumawa ng gulo. Ipinaalam niyang may isang Martial Highness Realm expert na nagbabantay sa Ancient Dragon Auction at maging ang mga peak leader ng Sacred Areas ay hindi basta-bastang makapaghahasik ng kaguluhan doon. Pagkarinig na may Martial Highness Realm expert na nagbabantay sa lugar ay mabilis na naglaho ang ambisyon ni na Princess Miao Miao at Long Ho na pagnakawan ng auction dahil batid nilang masyadong delikado ang gagawin nila. Gayunpaman, bagamat hindi maaaring makilahok si Qin Yan sa Ancient Dragon Auction dahil sa curse mark ay malaya namang makadalaw sina Princess Miao Miao at Long Ho. Dahil doon ay iminungkahi ni Qin Yan na sila na lamang muna ang pumunta roon habang naghahanap siya ng paraan upang maalis ang sumpa sa kanyang noo. Subalit habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang ay biglang nakatanggap si Qin Yan ng mensahe gamit ang sound transmission technique. Inaanyayahan siya ng isang pamilyar na boses na magtungo sa room number 1 Nanogram Qingxin Inn upang makipag-usap. Agad naman inutusan ni Qin Yan si Si Hui na dalhin siya sa Qingxin Inn dahil nais niyang malaman kung anong klaseng patibong na naman ang inihanda ng pamilyar na babaeng iyon para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa Qingxin Inn at walang pag-aatubiling pumasok si Qin Yan sa loob. Pagdating sa silid ay nadatnan niya ang Saintess na tahimik na naghihintay habang umiinom ng tsaa. Inalok siya nitong maupo sa kanyang harapan at bagamat halatang hindi maganda ang kanyang kalooban ay sumunod pa rin siya. Pagkaupo ay agad niyang tinanong ng may pagkainis kung bakit siya ipinatawag gayong wala siyang oras na pwedeng sayangin, lalo na't ang Saintess daw mismo ang dahilan kung bakit mayroon siyang curse mark sa noo. Sa mainit namang reaksyon ni Qin Yan ay hiniling ng Saintess na kumalma muna siya upang mapag-usapan nila ng maayos ang kanilang problema. Ipinaalala nitong may kasalanan din siya sa nangyayari dahil tumanggi siyang makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa sikreto ng Martial Serendipity Pavilion. Muli rin itong binanggit ang naunang alok na kapalit ng impormasyon ay makakatanggap siya ng malaking gantimpala mula sa Trading Alliance. Habang kinukumbinsi siya ng Saintess ay palihim nitong ginamit ang heart-seducing spiritual technique na isang secret technique na kayang impluwensyahan ang isipan ng isang martial artist sa pamamagitan lamang ng mga salita. Sa kasamaang palad para sa Saintess ay walang naging epekto ang technique kay Qin Yan at madali niya itong napawalang bisa. Namangha ang Saintess sa ipinakitang kakayahan ni Qin Yan at agad na humingi ng paumanhin sa ginawa nitong kalapastanganan bago muling itanong ng mahinahon kung handa na ba siyang ipagbili ang impormasyon. Pero walang pagdadalawang isip na tumanggi si Qin Yan at tinuwanan pa ang alok dahil kahit anong gawin ng Trading Alliance ay wala siyang balak na ibigay ang sikreto. Nag-alala naman ang Saintess sa kanyang matigas na desisyon at binalaan siyang maaaring dumating ang panahon na mas malalaking forces ang maghabol sa impormasyong hawak niya. Sa kasalukuyang lakas daw ni Qin Yan ay mahihirapan itong protektahan ang sarili kapag nangyari iyon, kaya para sa Saintess ang pinakamainam nitong pagpipilian ay makipagtulungan sa Trading Alliance na mas mapagkakatiwalaan kumpara sa ibang puwersa. Subalit hindi pa rin natinag si Qin Yan sa mga babala nito. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo sa pintuan habang sinasabing hindi kailangang mag-alala ng Saintess para sa kanyang kaligtasan. Kahit sino pa raw hangal ang lumapit sa kanya upang maghanap ng gulo ay hindi niya uurungan. Pagkasabi nun ay padabog siyang lumabas at ibinalibag ang pinto bilang hudyat na wala na silang dapat pag-usapan.
Ilang sandali naman matapos siyang umalis ay biglang lumitaw sa silid ang ilang nilalang na nakasuot ng itim at tinanong ang Saintess kung nais ba nitong bigyan nila ng leksyon si Qin Yan. Ngunit mariin tumanggi ang Saintess bago sinabing hindi nila kailangang humantong sa ganoong sitwasyon. Agad naman na sumunod ang mga nakaitim na nilalang sa naging desisyon ng Saintess at iniulat na lamang ang resulta ng ipinagawa nito sa mga Shadow Guard patungkol sa mga kaganapan sa Luohe Kingdom. Sa kasamaang palad daw ay hindi naging matagumpay ang kanilang misyon sapagkat patuloy silang hinahadlangan ng mga expert mula sa Qinglong at Feiyang Sacred Areas kaya umabot pa sa puntong dalawa na sa kanilang mga Shadow Guard ang napaslang. Pagkarinig sa masamang balita ay ipinabalik na lamang ng Saintess ang mga natitira pang buhay na miyembro bago niya inutusan ang dalawa pang Shadow Guard na sundan si Qin Yan sa lahat ng gagawin nito sa loob ng Jianghuang City at siguraduhin hindi ito makakatakas sa kanilang paningin. Bagamat ayaw ng Saintess na puwersahang kunin kay Qin Yan ang sikreto ng Martial Serendipity Pavilion ay hindi pa rin siya sumusuko na makuha iyon sa ibang paraan kaya paulit-ulit niya itong susubukan hanggang sa magtagumpay siya. Samantala habang naglalakad si Qin Yan sa loob ng lungsod ay mabilis niyang naramdaman ang mga hangal na palihim na sumusunod sa kanya. Nilapitan niya si Hui at sinabihang mauna na muna itong umalis dahil hahanapin na lamang niya ito kapag kailangan. Pagkaalis ni Hui ay kaagad na gumawa ng paraan si Qin Yan upang takasan ang mga sumusunod sa kanya. At hindi nagtagal ay napagtanto rin ng dalawang Shadow Guard na alam na ni Qin Yan ang kanilang presensya kaya wala na silang dahilan upang magtago at lantaran na nila itong hinabol. Gayunpaman nang marating nila ang direksyong pinuntahan ng ating bida ay wala na silang nakitang kahit anong bakas nito. Pero matagumpay mang nakatakas si Qin Yan sa dalawang hanggal ay hindi pa rin tapos ang kanyang problema sapagkat madali lamang siyang mahahanap hanggat nananatili sa kanyang noo ang curse mark. Kaya naman kailangan niyang makahanap kaagad ng paraan upang maitago o tuluyang maalis iyon bago pa siya muling matuntan ng Trading Alliance. Habang pinag-iisipan niya kung saan magsisimula ay biglang may isang tindero na tumawag sa kanya at inalok siya ng di umano'y mga authentic Emperor weapon sa napakamurang halaga. Naging interesado naman agad si Qin Yan sa kakaibang alok nito kaya ginamit niya ang kanyang Divine Eyes upang tingnan kung tunay nga ba ang mga Emperor weapon na ibinebenta nito. Ngunit laking gulat niya ng ibang bagay ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang hangal na tindero sa kanyang harapan ay nagtataglay din pala ng curse mark sa noo at higit pa roon ay mas marami ito ng dalawang marka kaysa sa kanya at malinaw na senyales na mas mabigat ang nagawa nitong kasalanan laban sa Trading Alliance. Upang lalo naman siyang mahikayat na bumili ay nagpakilala ang hangal bilang si Sima Kung na isang tanyag na manlalakbay. Ayon pa sa kanya ay lubos siyang mapagkakatiwalaan at maaasahan kaya makakasigurado raw si Qin Yan na dekalidad ang kanyang mga paninda kahit mura ang presyo nito. Sarkastiko namang tinanong ni Qin Yan kung paano niya ito pagkakatiwalaan gayong mas marami pa itong curse mark sa noo kaysa sa kanya. Agad namang kinabahan si Sima Kung at mariing itinanggi ang paratang habang nagtataka kung paano natuklasan ni Qin Yan ang kanyang sikreto. Sa isip-isip pa niya ay itinago niya ang mga marka gamit ang isang ancient technique na maging ang mga Martial Highness Realm expert ay mahihirapang makita. Pero sa halip na makipagtalo pa ay tumalikod si Qin Yan at nagkunwaring tutungo na lang siya sa Trading Alliance upang magsumbong dahilan para mabilis siyang pigilan ni Sima Kung at yayain na lamang na pag-usapan ang lahat. Inalok pa siya nitong magtungo sa isang mas pribadong lugar upang makapag-usap sila ng masinsinan bagay na agad namang tinanggap ni Qin Yan sapagkat nais niyang matutuhan ang teknik na ginagamit nito upang maitago ang curse mark. Subalit bago pa man sila tuluyang makaalis ay biglang gumawa ng kalokohan si Sima Kung at niloko si Qin Yan sabay mabilis na tumakas ng bilis na halos hindi na maalayan ng ating bida. Hindi naman nabahala si Qin Yan kahit mabilis itong naglaho sa kanyang paningin sapagkat taglay niya ang Divine Eyes na kayang makita ang mga bagay na hindi mapapansin ng ordinaryong mata. Mabilis niyang sinuri ang napakaraming taong nagkukumpulan sa paligid at sa isang iglap ay natagpuan niya si Sima Kung kahit nagawan na nitong baguhin ang sariling anyo. Sa isip-isip naman ng hangal ay matagumpay niyang nalinlang at natakasin si Qin Yan ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang taong inaakala niyang naiwan niya ay nakatayo na pala sa kanyang tabi at mahigpit nang nakahawak sa kanya. Naramdaman naman agad ni Sima Kung ang presensya ni Qin Yan kaya mabilis niya itong nilingon at halos hindi makapaniwala nang makitang totoong nasa tabi na niya ito.
Sa huli ay wala na siyang nagawa kundi sumama kay Qin patungo sa isang tahimik na silid upang pag-usapan kung paano maitatago ang curse mark sa noo nito. Pero hindi kaagad pumayag si Sima kung naituro ang kanyang teknik sapagkat nagmula pa iyon sa ancient times at malabong matagpuan kahit saan sa kontinente. Tinanong muna niya si Qin kung ano ang maibibigay nitong kapalit para doon. Kalmado namang sumagot ang ating bida na kung ituturo sa kanya ang teknik ay makakasigurado si Sima kung na hindi niya ito isusumbong sa Trading Alliance at bukod pa roon ay ituturing niya itong isang utang na loob na maaari niyang bayaran sa hinaharap kung kinakailangan. Pagkarinig sa alok ay biglang nakaisip ng magandang ideya si Sima kung paano nila magagamit ang kani-kanilang abilidad upang pagkakitaan mismo ang Trading Alliance. Nasa sabik niyang inalok si Qin na pagkaisahan nila ang organisasyon sa pamamagitan ng pagsali sa isa sa mga sag-alang pinapatakbo nito na tinatawag na Street of Gold Scraping. Ipinaliwanag niyang isa itong uri ng sugal kung saan kailangang hulaan kung aling mga bato ang nagtatago ng mahahalagang kayamanan kaya napakalaking bentahe ng technique ni Qin kung kaya nitong makita ang laman ng mga iyon. Naging interesado naman ang ating bida sa kanyang narinig at agad na nilinaw kay Sima kung posible nga bang gamitin doon ang kanyang technique. Kumpiyansang kinumpirma ni Sima kung na maaari iyon at dagdag pa niya na kahit may curse mark si Qin ay hindi siya pagbabawalang makilahok. Napakataas daw kasi ng tiwala ng Trading Alliance sa Forbidden Aura technique na ginagamit nila upang itago ang laman ng mga bato. Matapos ibigay ang mahahalagang impormasyon ay naglatag si Sima kung ng isang kondisyon kung saan kapag matagumpay silang kumita ng malaki sa Street of Gold Scraping ay ituturo niya kay Qin ang teknik para maitago ang curse mark. Ngunit kapalit daw nito ay nais niyang makuha ang 50% ng lahat ng kanilang mapapanalunan. Tinanggap naman ni Qin ang ideya ngunit mariin niyang tinanggihan ang hinihinging hati at sinabing 10% lamang ang kaya niyang ibigay. Kahit masakit sa kanyang kalooban ay napilitan ding pumayag si Sima kung sa kondisyon. Pagkatapos nilang magkasundo ay nagtungo kaagad ang dalawa sa Street of Gold Scraping upang simulan ang kanilang plano. Pagpasok pa lamang ay bumungad na sa kanila ang napakaraming sugarol na abala sa pagpili ng mga bato habang sa harapan nila ay ipinapaliwanag ng tagapangasiwa mula sa Trading Alliance ang iba't ibang kayamanang maaaring makuha. Mula sa mga fragment ng Emperor Weapon hanggang sa fragment ng Dominator Weapon ay maaari daw ditong matagpuan. Hindi naman na nakapaghintay si Sima kung at mabilis na tinanong si Qin kung alin sa mga bato ang dapat nilang piliin. Subalit sa halip na pumili ay sinabi ni Qin na wala sa mga naroon ang nagtataglay ng kayamanang sapat ang halaga upang pag-aksayahan nila ng pera. Napansin din niyang ang ilang batong may mas mahahalagang laman ay mabilis na kinukuha ng piling martial artist na pinaghihinalaan niyang mga kasabwat mismo ng Trading Alliance. Dahil doon ay napagtanto nilang walang gaanong mapapala sa unang palapag kaya iminungkahi ni Sima kung naumakyat sila sa ikalawang palapag kung saan mas mataas ang kalidad ng mga nakatagong kayamanan. Pero bago pa man nila marating ang itaas ay hinarang sila ng isang lalaking nakatayo sa may hagdanan at diretsyong tinawag ang pangalan ni Qin. Ang hamarang sa kanila ay ang store manager na si Panggu na walang paligoy-ligoy na nagsabing hindi maaaring umakyat si Qin sa ikalawang palapag. Dagdag pa nito na kung ipipilit niyang maglaro sa Street of Gold Scraping ay kinakailangan niyang magbayad ng 10 beses na mas mataas na halaga kaysa sa karaniwang presyo. Matapos sabihin iyon ay galit na tinanong ni Panggu kung saan daw kumukuha ng lakas ng loob si Qin na magpakita sa kanila gayong binastos nito ang kanilang saintes. Inis na inis naman si Sima kung sa ginawang panggigipit ni Panggu samantalang nanatiling kalmado si Qin dahil inaasahan na niyang gagawan ng paraan ang Trading Alliance upang pahirapan siya. Ngunit buo ang tiwala niya sa sariling abilidad kaya tinanong niya si Sima kung maaari siyang pautangin ng malaking halaga ng Arcane Realm Stones na aabot sa 6,000 piraso sapagkat nais pa rin niyang magpatuloy. Bahagya namang kinabahan si Sima kung sa laki ng halagang hinihingi ni Qin ngunit sinabi niyang kaya niya itong ipahiram basta baguhin nila ang naunang kasunduan. Sa halip daw na 10% ay nais na niyang makakuha na ng 40% sa lahat ng kanilang mapapanalunan. Hindi naman na nakipagtawaran pa si Qin at mabilis na pumayag kaya nakapagpatuloy sila patungo sa ikalawang palapag. Pagdating doon ay saktong nagsisimula ang tagapangasiwa sa pagpapaliwanag tungkol sa mga batong nakahanda para sa mga kalahok.
Sa 100 bato na nasa kanilang harapan ay nakatago umano ang 27 Emperor Weapon Fragments at 3 Dominator Weapon Fragments. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran ay ibinigay na ang hudyat upang magsimula at isa-isang pumili ang mga kalahok ng mga batong nais nilang tayaan. Kahit kara-rating lamang ni Qin Yan ay agad niyang sinabi ang kanyang mga napili at kumuha ng 30 bato. Tahimik siyang binabantayan ni Panggu at hindi makapaniwala sa tapang nitong pumili ng ganoon karami kahit nahuli na siya sa pagsisimula. Dahil doon ay kumpiyansa ang store manager na malaki ang posibilidad na matalo si Qin Yan kaya kinuha niya ang atensyon ng lahat upang panuurin ang pagbubukas sa mga napili nitong bato. Unang binuksan ni Panggu ang isang bato at agad na lumitaw mula rito ang isang Emperor Weapon Fragment na ikinagulat ng mga nanunood. Bahagyang nawala ang kumpiyansa ng store manager kaya sa pagkakataong iyon ay sabay-sabay na niyang binuksan ang 26 pang bato. Lalong lumaki ang mga mata ng lahat nang makitang bawat isa sa mga iyon ay naglalaman din ng Emperor Weapon Fragment. Maging si Sima Kong ay hindi makapaniwala sa katumpakan ng pagpili ni Qin Yan ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Panggu na tunay na kayang makita ng binata ang laman ng mga bato. Sa pag-aakalang nagkataon lamang ang lahat ay binuksan niya ang 3 natitirang bato at laking gulat nila ng kaagad na sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga iyon. Malinaw na senyales iyon na ang 3 huling bato ay naglalaman ng Dominator Weapon Fragments. Tuluyang natahimik ang buong paligid matapos mapagkanto ng lahat na ang 30 batong pinili ni Qin Yan ay eksaktong naglalaman ng 27 Emperor Weapon Fragments at 3 Dominator Weapon Fragments. Sa kabuuan ay kumita siya ng napakalaking halaga na katumbas ng 1,800 Arcane Realm Stones. Labis na napahiya si Panggu sa naging resulta ngunit wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang pagkatalo bago anyayahan si Qin Yan na dumiretso na sa ikatlong palapag para sa mas malaking pastahan. Mariin naman itong tinanggihan ng ating bida dahil nais muna niyang ipagpatuloy ang paglalaro sa ikalawang palapag bago umakyat. Batid naman ni Panggu na walang laban ang mga bato sa palapag na iyon sa kakayahan ni Qin Yan ngunit hindi rin niya maaaring pilitin ang binata na umakyat kaya hinayaan na lamang niya muna ito. Ilang sandali lamang ang lumipas ay halos naubos ni Qin Yan ang pondong nakalaan sa ikalawang palapag dahilan upang sa wakas ay pumayag na siyang magtungo sa ikatlong palapag. Tuwang-tuwa naman si Sima Kong habang ninanamnam ang napakalaking kinita nila gayong umabot agad ito sa 14,000 na mga Arcane Realm Stone.